Okay, so hello, my dear. Hello, hello, hello. Welcome back sa ating YouTube channel. Mag-i-intro ako today. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating guided collective reading. Okay? So, this is going to be a ang dami kong uling, oh. This is going to be a pre-flow na reading. Ibig sabihin, hahayaan natin yung cards na sabihin sa atin kung ano man yung mga dapat nating malaman or dapat nating ma-receive. Walang any expectation. Pero meron tayong reading na separate na nag-include ako ng message galing sa aking mga spirit guide, okay? But this time, this is going to be a pre-flow energy. Pag sinabi kong pre-flow, ibig sabihin, yung cards mismo ang kukuha ng energy, hindi ako. Okay? Hahayaan natin yung cards, my dear, kung ano masasagap niya, okay? So, hoping na energy mo ang masagap natin today. At kung hindi mo naman energy ang masagap natin today, don't worry kasi um, meron pa tayong mga iba pang collective reading or guided collective reading. Okay? Tingnan natin. So, ilalatag ko na yung 6 cards kaagad. Tingnan natin. Let me see. Sure ko lang na hindi naka-reverse. What is this? We have here the energy of the Knight of Swords. Somebody is very aggressive. Mm-mm. Sa energy ng Knight of Swords, somebody is very, very aggressive. Sign of anger din to. No? Sign of anger or sign of galit. Okay. Pwede din. Tingnan natin. Next card pa tayo. Next card. Okay. The Four of Pentacles. Okay. Merong hindi makamove on dito, my dear. Okay. I'm receiving a energy ng hindi makamove on. And there's a certain galit akong nakukuha, my dear, sa card na ito. Okay? There's a certain galit akong nakukuha dito. Like, hindi makamove on, hindi makaget over. Okay? Let me see. Next card. Actually, na-marinate na sa kanya, my dear, kung ano man tong galit na ito. Like, na-marinate na talaga siya. As in, super, super marinated na talaga siya. And hindi siya healthy. Kung magmamarinate ka naman lang din, I think it's better na magmarinate ka ng happiness, magmarinate ka ng something positive. Pero galit, no, hindi maganda. It's not good. Let me see, next card pa tayo. We have here the energy of the Six of Wands. Success, the Five of Pentacles, and the Three of Wands. Okay. Sa energy ng Six of Wands, paghiwalayin natin to, itatabi natin to. Ibang energy to, ibang energy to. Okay. Eto, hindi ko siya masasabing success kasi merong Five of Pentacles. So, anong nangyayari dito, my dear, is parang may certain act or may certain action, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pera, so may kinalaman sa material. So, probably parang may nai-stack sa usapin ng financial, my dear. Okay, yun ang nakukuha ko dito. May nai-stack sa energy ng financial. Okay, tingnan natin, clarify natin yung Three of Wands. Hindi pa to nangyayari tong success na to. Okay? Kung i-connect ko siya dito, although sabi ko separate, pero probably kung ano man ang gustong mangyari ng tao na to is something na hindi maganda. Tingnan natin ha. I think mag-a-add ako ng card para magkaroon ng clarification. The Knight of Pentacles, medyo mabagal din to, my dear. Okay. So, kailangan ko magkaroon ng something like clarity dito. Okay, I need some clarity. Okay.
Sino ang aggressive? Okay, it is the outside energy ba or the inside energy? Okay, gusto ko malaman, saan nanggagaling yung aggressive na energy? Galing ba to sa outside energy or sa inside energy? Kasi bago ako mag-start ng reading, wala akong sinet na kahit anong intention. Like, galing ba to sa collective? Galing ba to sa labas or something? Wala talaga akong sinet. So, I need to know. Kailangan ko malaman sino yung aggressive. I need to know kung sino yung aggressive. Gusto ko malaman sino po yung aggressive. Sino yung may galit sa puso. Okay? Page of Wands. Page of Wands. A young energy. A fresh energy. Okay? So, is this a practitioner? Okay? Is this a practitioner? Okay? Dapat pag nag-yes or no ako, dapat black card ang ginagamit ko. Okay? Black card ang ginagamit ko. Kasi hindi ko siya makukuha dito kung practitioner ba to or hindi. So, I need the black card. Yes, wait a minute lang. Teka lang, I need the black card. Kasi sa black card, masasagot niya ng yes or no. Okay? Sa black card, masasagot niya ng yes or no. Pero hindi natin i-ano to. Okay, so nandito na to. Something, ang nakukuha ko dito sa energy ng Six of Swords at saka Six of Wands is like, isang tao na parang fresh energy. Okay? It's like fresh energy. Something like fresh energy siya. Okay, tingnan natin. I need to know. Isa ba tong practitioner? Like gumagawa ng magic? Yes. So, isa siyang practitioner. Okay. A delusional practitioner. Seven of Cups is energy of illusion. So, delusional practitioner. Target niya ba is yung ating collective? Yes. A female collective, possible na energy ng earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. A female ang target niya. A female, babae. Okay? Babae lang ba? Magbablock to? No. Possible na meron lalaki. No? Nag-block siya 7 of Wands. No, hindi to babae lang. Probably baka meron siyang moon or rising na Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay? Pero pwede siyang babae or lalaki. Okay? Nagets ko na. Okay, thank you, Black Card. Thank you for your help. Salamat po. So, eto na, my dear. Nagets ko na yung energy. A practitioner, my dear, a delusional practitioner, my dear, okay? Ang tinatarget ng ating collective, nilinaw naman, okay, yes, nilinaw naman yung ating reading. Practitioner to, okay, may lihim na galit sa ating collective. May stuck sa usapin ng pinansyal, okay? May ka-clarify pa ako. Gusto ba ng practitioner na may stuck ang ating collective sa usapin ng pinansyal? Like maghirap, mabangkarote, something like that? Yes. So, gusto niya na maghirap, magbangkarote. It's given over here kasi separate yung energy na nakukuha ko sa kanya. Like, probably, mag-fail lahat ng ginagawang action. Okay? Lahat ng ginagawang, once again, lalaki, babae, may energy ng, hindi ko ma-pronounce to, pero pipilitin kong i-pronounce. Divine Feminine. Divine Feminine. Nahirapan ako i-pronounce to, my dear, kaya hindi ko laging sinasabi. Basta, hindi siya masculine. Yung kabila ng masculine. Yung, basta, babae, lalaki, posibleng maging bayot din ito. Pwede. Okay? Energy ng, meron siyang any placement sa kanyang chart na earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Hindi ko sinasabi na 100% Taurus, Virgo, and Capricorn ito, pero probably baka meron siyang moon, rising, ascendant, okay, na earth sign. Babae, lalaki daw, pwede mag-resonate, okay? And ang pinaka-target, my dear, is maghirap, okay? Like, hindi maging successful sa lahat ng journey, my dear.
this practitioner is delusional. Pag sinabing delusional, siya yung klase ng tao, my dear, na parang I think masyado siyang kinakain nung kanyang power. Hindi ko sinasabing wala siyang power. Meron siyang power, pero I think it's more on parang masyado na siyang kinakain nung ginagawa niya. Okay? Sa energy ng Three of Wands over here, medyo mabagal lang yung pasok. Yung nakukuha ko dito, medyo mabagal lang pagdating sa ating mga collective, yung pagpasok ng pera. Okay, ika-clarify ko to. Black card, tama ba yung kutob ko over here na hindi gumagana kung ano yung ginagawa nitong practitioner na ito sa ating mga collective? Mabagal lang yung pasok ng pera, di ba? Pero, hindi gumagana. Pakiramdam ko the witchcraft or the ritual is hindi gumagana. Yes, hindi. No, it's not working. It's not working, my dear. Mabagal lang talaga yung flow ng pera ngayon, my dear, sa area mo collective. Pero hindi siya may kagagawan nito. Okay? And to the point na meron siyang ganito na energy over here, I can feel na kinakain na siya nung ginagawa niya. Yung dark magic na ginagawa niya, kinakain siya nito dahan-dahan nang hindi niya namamalayan. Okay? Naniniwala siya na yung mga ritual na ginagawa niya is gumagana even though hindi naman. Nagti-take credit siya, my dear, sa mga sa mga senaryo na nangyayari. Yung typical na kunwari lumindol, kumidlat, kumulog, mabagal yung ekonomiya, yung mga ganyan, nagti-take credit siya diyan. Sasabihin niya kagagawan niya yan, 'di ba? Kita mo kaya siya nagti-take credit siya, my dear. This is a delusional practitioner. Delusional ibig sabihin krung-krung na practitioner, no? Sabihin na lang natin, okay? Krung-krung, no? And dahan-dahan siya kinakain nung ginagawa niya. Kasi maski siya naniniwala na siya ngayon na lahat ng nangyayari sa paligid, lahat ng mga senaryo, lahat ng mga kulog, kidlat, is kagagawan niya. Okay, naniniwala na siya. Like, mas mataas pa siya kaysa sa ating creator, no? And that is a very, very wrong action, my dear. That is a very, very wrong action. Ngayon ko na naintindihan yung pagkakaroon niya ng Page of Wands kasi marami pa siyang kakainin na bigas sa usapin ng pagiging practitioner. Okay? Like, hindi madaling maging practitioner. Like, it's not easy. Marami kang kinakailangan i-let go. And marami kang kinakailangan intindihin. I think itong tao na to is nandun siya sa moment na hindi niya alam kung ano talaga yung pinasok niya. Pero, my dear, possible na iparamdam sa iyo ng tao na to na parang siya ang may kagagawan lahat ng nangyayari sa buhay mo. Pero no, sinagot na rin ng card natin, no. Wala siyang kakayanan over you, wala siyang power over you. Okay? Next. Dahan-dahan siya kinakain, my dear. Let me see. What is this? They cannot stop talking about you. Okay, lagi kang laman ng usapan nila, my dear. Okay? Lagi kang nagiging topic, lagi kang pinag-uusapan, okay? They cannot stop talking about you. Possible baka binabantayan ka rin. Kasi to the point na nagte-take credit siya, my dear, sa lahat ng mga misfortune mo, kuno. No? Pero sinagot naman ng card natin dito, my dear, na mabagal lang talaga. Kasi night to eh. Ibig sabihin mabagal lang yung pasok. Talaga, possible na baka naaapektuhan ka ng mga nangyayari sa mundo ngayon, yung work mo, yung money mo, yung career mo, so on and so forth, di ba? So, ayan. Pero meron kang King of Cups. So, ibig sabihin, alam mo rin to. Alam mo, possible na aware ka rin, my dear, na, 'di ba, apektado ka ng mga bagay na nangyayari sa mundo. Like, you are affected. Pero, to the point na pinag-uusapan ka, lagi ka nagiging laman ng topic, ibig sabihin, itong mga energy na to is like updated sa mga bagay na nangyayari sa'yo. And everything na nagkakaroon ng mga misfortune, ng mga pangit na nangyayari sa buhay mo, they take credit of it. Like, nag-take credit siya. Okay? Teka lang ha, they cannot stop. Teka lang. I have this strong feeling, my dear, na parang more than one ito. Parang,
May practitioner and meron pa siyang mga kasama. I need to clarify. Tama po ba ang kutob ko na meron pang ibang mga kasama tong practitioner na ito? Tama po ba yung kutob ko or nararamdaman ko na meron pa pong kasama itong practitioner na ito? Like, meron pa siyang mga kaibigan, like family members, kasi nararamdaman ko talaga. May mga accomplishment. We have here the energy of the Ace of Wands. Nag-block siya. May nararamdaman akong ibang energy. Solo flight to. This is a solo flight practitioner. Okay, yung nararamdaman ko na ibang energy, it is a different group ba? Like different group, different energy ba? Yeah, probably two groups to, my dear. Okay, two groups. Pero itong nasagap natin ngayon sa energy natin ngayon is single, ano lang siya, like single person lang talaga siya. No, solo flight siya. Okay, solo flight siya na practitioner. Wala siyang group, pero meron pang isa, my dear, na tina-target ka rin. More than one yung member. Okay, more than one yung member. Tingnan natin. Probably, baka nagtatry siya mag-recruit, pero, yeah, maybe. Maybe lang. Pero sinasabi mag-isa lang daw siya. Pero may nararamdaman kasi ako na parang ibang mga energy din na parang nasa side mo. Okay? We have here, today is a fresh start. Their insecurity is getting out of control. Sabi ko sa'yo, my dear, meron ako nakukuha na parang kinakain siya. Dahan-dahan na siyang kinakain, my dear, nung kanyang insecurity or yung kung ano yung ginagawa niya, dahan-dahan siyang kinakain, my dear. Okay, we have here, a rule in witchcraft. You cannot harm someone who who had wronged you. You can't harm someone who had wronged you. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magparusa ng isang tao na wala naman talagang ginawa sa yung mali. Nang dahil lang sa insecurity mo, 'di ba? Nang dahil lang sa insecurity mo, magpapasakit ka ng isang tao, magti-trip ka, ibablock mo yung kanyang money, gusto mo ma-stuck siya sa usapin ng pera, no, hindi siya makaalis, hindi siya maging successful, 'di ba? Pero you cannot harm. You cannot harm kasi wala namang kasalanan sa iyo ang collective, 'di ba? Tama ba ako, collective? Wala ka namang ginagawang masama. So alam 'yan, nakasulat 'yan sa rules ng mga witchcraft. Okay? Like one of the rules. Sabi ko nga, this is a person, my dear, na marami pa siyang kakainin na bigas or baka hindi niya alam, my dear, na meron rules ang pagiging witchcraft. Baka banat lang siya ng banat lang siya ng banat na lang siya nang hindi niya iniisip, my dear, na hindi ka pwedeng magparusa ng isang tao na wala naman talagang ginawang masama sa'yo. We have here, they devoted their life in destroying you. Yeah. Wala na tayong magagawa dito, my dear. Okay? Wala na tayong magagawa dito kasi, my dear, they devoted their life para sirain ka. Pero ang problema kasi, my dear, is wala ka namang ginagawang masama sa kanila or sa kanya. Okay? So, maski saan doon, kasi may nasasagap pa ako na isang energy, my dear, is either dito sa tao na, dito sa practitioner na individual or doon sa isang grupo, my dear, na dalawa tong tumatarget sa'yo, my dear. Pero, kahit saan doon, like, walang gumagana sa'yo. Like, hindi galing sa kanila to. Sabi pa nga dito, their insecurity their insecurity is getting out of control. Ibig sabihin, yung insecurity nila is kinakain na dahan-dahan. So, kung marami man sila, dahan-dahan na silang kinakain ng insecurity nila. And, meron ditong rules ng witchcraft. So, definitely, wala kang ginawa sa kanilang hindi maganda. You cannot harm someone who haven't have to can't do your wrong. Ibig sabihin, hindi ka ginawan ng masama, 'di ba? They devoted their life to destroy you. Ayan, oh. 'Di ba? Talagang dinivote na, my dear. Ito, dinivote niya na talaga yung life niya, my dear, para i-destroy ka. Okay? Talagang dinivote niya na talaga yan. Ang problema,
nakukrung-krung na siya sa ginagawa niya. No, nakukrung-krung na talaga siya, my dear, sa ginagawa niya. Delusional na 'tong tao na 'to, 'no? Binabantayan ka, inoobserbahan ka, lagi kanyang topic, lagi, bina-brag niya sa mga tao kung gaano niya nama-manipulate yung buhay mo and so on and so forth. Pero yung pagma-manipulate niya kasi, my dear, is more on, for example, like, hindi ka nakapasok sa trabaho dahil sabihin natin like meron kang nararamdaman, like nag-LBM ka, for example, dahil may nakain ka na something na dapat hindi mo kinain, di ba? Something like that. Iki-credit niya yon. Iki-credit niya yun, sasabihin niya, my dear, na siya ang may kagagawan nun kaya hindi ka nakapasok. Sasabihin niya na siya ang dahilan kasi yung power niya is nag-work na, so on and so forth. Delusional. Nakukrung-krung na siya, nakukrung-krung na ito si ate. Okay. Si ate or si kuya, whatever. Last card na lang tayo, my dear. Last card. Tapos tatanungin ko yung card mamaya. Okay, meron ako tatanong sa card. I'm so curious. Pero pakiramdam ko kasi, tatanungin ko pa ba? Wag na. Sige, tanungin mo. Sinabi mo na eh. Sige, tanungin mo. We have here, mental health. 'Di ba? I think hindi ko na kailangan, my dear, sagutin. Hindi ko na kailangan itanong, eto na eh. Mental health, eto na, nandito na siya. Ang tatanong ko kasi talaga is, nakukrung-krung na ba si ate girl o si kuya or whatever, itong practitioner nito? And sabi dito, mental health. So, ibig sabihin, yes, that is a confirmation, my dear, na itong practitioner na ito is kinakain na siya, my dear, nung kanyang ginagawa. No, nung whatever it is. And you cannot do anything para pigilan tong tao na to, my dear, kasi talagang naka-devoted na talaga siya, my dear, na gawin to, my dear. Ibig sabihin, ito na talaga ang sinumpaan na tungkulin niya talaga, my dear. It really doesn't matter talaga siguro kung luluwag lahat ng turnilyo ng tao na to, my dear. Pero wala na tayong magagawa sa kanya. Ang confirmation lang dito, my dear, is yung nangyayari sa iyo as of this moment is hindi niya kagagawan yan. Wala siyang access dyan. Although, yes, nagtitake credit siya, my dear, sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo, pero wala siyang access dyan, wala siyang control sa buhay mo. If just in case nagkakaroon ka ng problema sa usapin ng pinansyal, mabagal ang pasok ng pinansyal, or may problema na nangyayari sa buhay mo, it is because of the global problem. Doon siya nanggagaling, my dear. Hindi dahil sa kanya. Okay, posible niya, my dear, gamitin yung psychological warfare or iparamdam sa iyo, my dear, na meron siyang access sa buhay mo. But honestly, my dear, wala siyang access or wala siyang control sa buhay mo. Okay? Or kahit sino sa kanila, my dear. Okay? And lagi mo tatandaan tong rules na ito, my dear. Hindi sila pwedeng magparusa ng isang tao na dahil lang sa insecurity nila. No? Because they are just insecure, 'di ba? Hindi nila pwedeng gawin 'yon. Okay? May karapatang parusa 'yon doon. Okay? So, my dear, yan po ang nasagap natin na message. Magulo ba? Ako naguluhan ka. Ako kasi naguluhan ako eh. Kasi hinayaan ko lang talaga yung reading talaga na mag-flow talaga, okay? So, my dear, I hope na naintindihan mo, I hope na nagustuhan mo, and kagaya po lagi kong nasasambit or lagi kong nasasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating Bumay Kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye. Salamat po.